Hey, meron ba tayong dalang Bible? Do you have your Bible with you? Sana pag Sunday, you're bringing your Bible, no? Yung regular na ginagamit mo pagka throughout the week, no? Kung ano yung Bible na binabasa mo throughout the week, you can also bring it every Sunday. So, maganda yung may sarili tayong Bible, no? Para kung may mga i-highlight ka, di ba, notes ka, so madali mong puntahan, no? Madali mong makita. Whether it is in your cell phone or e-Bible, whether it is e-Bible. If you're using e-Bible, make sure that you use that one version, one Bible, no? Para you can add notes in that, parang hindi ka pa iba-iba. Okay. So patingin nga po ng mga Bible po rin. Pakitingin niyo yung Bible ng katabi mo. Kapatid, may Bible ka ba nila? If it is in your cell phone, it's okay. No? Just put it in silent mode para hindi nakaka-distract. Okay, so, encourage you kung ano yung Bible nyo na ginagamit araw-araw. So, pag Sunday, sana yun din yung dala ninyo. So, pinag-usapan natin this month yung journey of life, yung paglalakbay natin sa buhay. At meron tayong halimbawa mula sa bansang Israel. So, tingnan natin uli yun sa pamagitan ng ibang mga talata. No? Let's open our Bible in 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 11. So, dito muna tayo magsimula. 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 11. I'm using an olive tree. No? Maganda yung olive tree. Kung naghahanap kayo ng libre na e-Bible, the olive tree, meron na devotion, may mga books, no? Na pwede nyo nang mabasa. And of course, there are different translations of the Bible. Pwede ka rin bumili kung may magustuhan ka pang mga ibang libro. 1 Corinthians chapter 10, verse 1. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud and that they all passed through the sea. So, ang tinutukoy ni Apostol Pablo, of course, sumulat nito, no, ay mga Hudyo, no, mga Israel in the Old Testament time. No, the forefathers, no, yung kanilang mga ninuno. Verse 2. For they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. So, ito yung karanasan nila, no, sa leadership ni Moses. Next. They all ate the same spiritual food. So, the same experience from Egypt. No? Then, in the wilderness, no, through the leadership of Moses. Next. And drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them. And that rock was Christ. So, even in the Old Testament, we can see Jesus Christ. Yung sinasabi ni Paul sa mga Israelita, so the same spiritual experience, no? Kung paano natin naranasan si Jesus ngayon, ang mga Israelita na lumang tipan, no, ng unang panahon, ay naranasan din si Jesus. So actually siya yung bato, no? That is a significant rock, no? Kung nabasa natin to sa Old Testament, di ba? Dito sila uminom, no? Sa gitna ng disyerto. So for Paul, that is Jesus Christ, no? That has a spiritual meaning. Hindi lang physical na uhaw sila, kundi dahil si Jesus ang buhay, ang tubig ng buhay. So ganun din. It's the same experience. It might be literal, no, in the Old Testament, but the experience is the same. So tayo ngayon, pwede rin natin maranasan si Jesus, no, na hindi tayo mauhaw kung tayo iinom sa Kanya. Next verse. Nevertheless, God was not pleased with most of them. So hindi natuwa ang Diyos daw sa kanila. Their bodies were scattered over the desert. So, di ba, mula sa Egypt, dapat sana pupunta sila sa lupang pangako, pero sa katigasan ng kanilang ulo, so inantay mo nang mamatay ang isang henerasyon, di ba, para madala ang isang bagong henerasyon sa lupang pangako. So, yung kanila daw mga katawan, nakakalat lang sa disyerto. Siyempre,
wala sementeryo, no? So natatabunan na lang ng buhangin, no, sa disyerto ng kanilang dinaanan. Verse 6. Now these things occurred, so nangyari daw ito, this is my point, na, as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. So bakit daw nangyari yon? These things occurred. No? So nangyari daw ito bilang halimbawa para sa atin. Sabihin, pag nagbabasa tayo ng Bible, nababasa natin ang bansang Israel, no? Particularly in the Old Testament. So kaya pala yung nangyari para maging halimbawa para sa atin. See, the Old Testament is full of stories and names. And names, no? Yung mga kasama natin nagbabasa sa First Chronicles. So it's full of names in the book of Chronicles, no? Parang in one chapter you can see a lot of names, no? Bakit may Old Testament? Bakit ito nasulat, no? Ang buhay ng mga Israel? So for our example, para daw maging halimbawa sa atin. Okay, para yung maganda pamarisan, yung hindi na maganda wag nang tularan, di ba? So ito ay nasulat, no, para sa atin. So to keep us from setting our hearts on evil things as they did. So para hindi na tayo mabuhay din, no, sa kasamaan katulad ng ginawa nila. Verse 7, let's finish up to verse 10. So do not be idolaters. So this is number one problem. Their number one problem. Idolaters. No? They love other gods. No? As some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in pagan revelry. So, meron silang ibang mga Diyos, no, na sinasamba in the Old Testament, which is the number one issue, no, in their journey. So, yung pagsamba sa ibang Diyos. Then verse 8, we should not commit sexual immorality. So, meron din silang problema when it regards to morality. As some of them did, and in one day, 23,000 of them died. Okay. So, we don't go to that story. Sige. Verse 9, we should not test the Lord as some of them did and were killed by snakes. Then verse 10, and do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. So these are series, no, of events in the lives of the Israel, no, for our example. So this month, we might be talking all of them, but this morning, pag-usapan natin yung unang issue nila, no? Their first issue. So the first issue, no, is the idol worship. No? Merong ibang Diyos, no, na kinilala ang mga Israelita maliban kay Yahweh, no? Maliban sa ating totoong Diyos. No, ang kanilang kasaysayan ay parang nagpapaikot-ikot. Kung mababasa natin. Sa Lumang Tipan, di ba nagkakaroon ng mga hari, no, sa Lumang Tipan, for example. So, there are different types of kings, no, in the Old Testament. So, alam na natin ito, perhaps. No? May mga evil kings, no, yung masasamang hari, no, na kung saan yung masasamang hari, tinutuloy nila yung pagsamba sa ibang Diyos, the high places. Okay? At hindi lang yun, even in terms of morality, in terms of their leadership, so masama sila. So very obvious, no? Pag isang haring masama ang nakaluklok sa posisyon, no? Nagsasuffer ang buong bansa, ang buong Israel. No? At naranasan nila, siyempre, ang kaparusahan ng Diyos at ang kaparusahan din, no, sa pamagitan ng ibang mga bansa. So an evil king. But there are kings who were also good. No? So there are good kings. No? The good kings, so ang pagkakaiba nila, so maayos ang kanilang pamumuno, no? Pero they will not address the high places. Hindi nila gagalawin yung ibang Diyos. No? Hindi nila aalisin, no, sa bansang Israel yung ibang mga Diyos. But they are good kings. No? They're example of good leadership. Pero merong isang hari, isang klase ng mga hari na doon nila naranasan, no, yung magandang paglalakbay ng kanilang buhay. Ito yung mga hari na loyal to God. Kings that are loyal to God. Ito yung mga loyal to God. Ito yung i-address nila yung ibang Diyos.
yung mga high places. No? Ipapagiba nila yon, papawasak nila yon. Well, in fact, kahit yung mga pari, no? Yung mga priest ng mga Diyos-Diyosa na yon, no? Papapatay nila. No? There will be annihilation. No? So, alisin nila sa bansang Israel, no? Ang lahat ng kasamaan. These are the loyal kings. No? The loyal kings are only loyal to God. No? Alam mo, pagka yung hari na nakaluklok, no, ay para kay Yahweh, no? Kasi nililinis niya ang buong bansa. Nililinis niya ang buong bansa. Sinisimulan niya sa paglinis sa ibang mga Diyos, no? Pag-alis ng ibang mga Diyos. So in our journey, so ano yung matutunan natin dito sa Israel? Kasi sabi kanina, nangyari yon para sa ating halimbawa, no? Para sa ating matututunan. So ibig sabihin, wala din tayong dapat na ibang Diyos. Wala din tayong dapat na ibang Diyos. Ito yung unang dahilan ng kanilang disqualification. No? Bakit hindi sila nakapasok sa Promised Land? Bakit sila naalipin for another 70 years, no? Sa Babylonia? No? Bakit sila nawasak na isang bansa? Then buo lang sila. Kailan uli na buo Israel? I think 1948. Diba? 1948 na Israel again became a nation. And of course, alam natin lahat, diba? We are the only Asian country that voted, no, for the Israel to become a nation. We are the only one in Asia, no, as a nation. Panahon ni Manuel Quezon, diba? Si Carlos P. Romulo yung ating representative. So, ang bansang Pilipinas, ang bumoto, isa sa bumoto, pero sa Asia, tayo lang ang bumoto para ang Israel ay maging isang bansa. Kaya kung pupunta ka sa Israel, walang visa ang Pilipinas. Dahil sa pabor na binigay natin, 1947 nag-eleksyon, no? 1948 naging bansa sila. Kaya pwede tayo punta ng Israel, no? Kasi walang visa doon. Pero may gera, kaya patapusin mo natin yung gera. Pero nangyari yun, no? Para halimbawa yung Israel. No? So ang issue nila, meron silang ibang Diyos palagi. No? Na hinaaluan nila yung pagsamba nila kay Yahweh, no, ng ibang Diyos. By the way, in the Old Testament, ang Diyos ay nagpakilala sa 300 mahigit na pangalan. No, kung sino siya. There are more than 300 names, no, in the Old Testament na nagde-describe kung sino ang Diyos. Sino si Yahweh. No? But the beauty of it, when Jesus Christ came, isa lang pangalan ang ginamit ni Jesus. Tatay, Father. Father. No? When Jesus Christ came, He introduced God as Father. No? Imagine, kaya yung mga Pariseo, hindi siya matanggap. No? Imagine, 300 mahigit na pangalan na nga no? Hindi yung pag ginamit. Ginamit mo yung isang pangalan na hindi ginamit. No? Which signifies, no, intimacy with God. No? Sa isang Diyos na makapangyarihan, napakataas. No? Na may control ng lahat, di ba? So he's a sovereign God, and now you're calling Him Father. So, pero siya yung pinakilala ni Jesus sa atin na natatay. I don't know if you're aware of Pastor Ed Lapis. Are you aware of Pastor Ed Lapis? The issue of Pastor Ed Lapis. Theologically, he might be correct in some ways. No? Ako personally, I don't want to judge Brother Ed Lapis, di ba? Because he has a point. No? He has a point. So, because God is introduced by Jesus Christ as Father. No? As Father. So, anyway, if you don't know his issue, just love him, no? And pray for him. No? They're still growing as a ministry. So there should be no other gods, no, among us. So dapat daw ang tatay lang ang Diyos natin. No? Ang tatay lang, no, ang kinikilala natin Diyos sa buhay natin. Meron bang ibang Diyos? Meron ba bang ibang Diyos? Marami, no? Marami. Psalm 82, for example. Punta natin yung Psalm 82. Psalm chapter 82.
God presides in the great assembly. He gives judgment among the gods. See, this is the concept of the divine council. No? That God, the God, no? The only God, or the Most High God, so yun yung title usually no, na ginagamit sa kanya, the Most High God. So when if He's the Most High God, there are still gods. No? Meron pa rin ibang Diyos. Kaya siya, the Most High God, is presiding no, in the midst of the gods. In the gods. No? So when merong isa lang makapangyarihang Diyos, pero meron siyang nilikha na mga makapangyarihang nilalang din na tinatawag ding Diyos, na kinikilala ding Diyos. No? Pero ito ay mga created beings, no? Mga nilikha rin niya. No? At ang nakalulungkot, ito mga nilikha niya na mga makapangyarihang nilalang ay hindi loyal sa Kanya. Hindi lahat loyal sa Kanya. May mga kumalaban sa Kanya. No? So, remember the issue of loyalty? You know, Christianity is about loyalty. No? It's not it's not only a confession. It's about being loyal. Pupuntahan ko yun mamaya. No? Kasi marami, ang paniniwala natin sa Christianity, it's about confession. Nagsasabi ka lang, no? Na, kumbaga, tama yung doktrina mo, tama ang paniniwala mo, no? Tama yung paliwanag mo, but so it's not about declaration. Christianity is about loyalty. To have one God, no, is to be loyal to that one God. Is to be loyal, no, to that one God. So, there are other gods. No? Verse 2, tingnan niyo po yung verse 2. How long will you defend the unjust and show partiality to the wicked? So, tinatanong ni Yahweh, no, ito mga Diyos na ito. Okay. Di ba? Remember verse 1, di ba? Remember the first verse. He's presiding in the midst of the gods. So, He's talking to these gods. No? Kinakausap niya. Paano nyo pa pinagtatanggol? Diba, gano'ng katagal nyo ipagtatanggol? Yung mga hindi tama, hindi matuwid, no? Bakit nyo kinakampihan yung masasama? Okay, verse 3. Defend the cause of the weak and fatherless. Maintain the rights of the poor and oppressed. You know, that is in the heart of God, the mercy. No? Yung talaga yung nasa puso ng tatay natin. Verse 4. Rescue the weak and needy. Deliver them from the hand of the wicked. So these gods, inutusan ni Yahweh, ba't nyo pinagtatanggol na masasama? No, bakit nyo kinakampihan sila? Bakit nyo inaapi yung mga matutuwid? No? Yung mga, binabali nyo yung katarungan. No? Sinasabi niya sa mga Diyos na ito. No? Gaano katagal kayo na maghahari o magiging Diyos no? Sa pamamagitan na ganyang paraan? So tinatalong ni Yahweh itong mga taong ito, itong mga Diyos na ito. Verse 5. They know nothing, they understand nothing, they walk about in darkness, all the foundations of the earth are shaken. Verse 6. Verse 6. I said, you are gods, and then binigay niya yung judgment sa mga Diyos. Ano yung judgment ni Yahweh sa mga Diyos? You are gods, you are all sons of the Most High. So, kasi they were created being, they are sons of the Most High. Teka muna, akala ko ba si Jesus lang the only Son of God? No, Jesus Christ is the only unique Son of God. But there are other gods no, created by God. Jesus is unique no, because Jesus Christ is God. But the other gods are also sons, but they were created beings. So they are different sons. Katulad natin, we are also sons. Diba? Anak din tayo. Sons and daughters of God. Pakisabi sa katabi mo, anak ka rin ng Diyos. No? That's why if you will study your identity as sons and daughters and look back to the Old Testament, no, you will be amazed of who you are. No? You will be amazed no, of your sonship. No? So these are sons of God, pero sabi niya, you are all sons of the Most High God. So verse 7, but you will die like mere men. Pero mamamatay kayo kagaya ng tao. So first, they are not mere men. So that's why we know that they are gods. No? Kasi sinabi ng Diyos, di ba? Kagaya ng tao, mamamatay kayo. Kagaya. Sabihin, hindi kayo tao, pero kagaya ng tao, mamamatay kayo.
He will fall like every other ruler. So they will be judged. Why? Because they're ruling, no, wickedly, no, among the nations. Okay. So naghahari sila, Diyos sila sa ibang mga bansa, no. Pero yung kanilang pagiging Diyos, makasalanan, no, masama. Kaya ang sabi ng Diyos, so mamamatay din kayo, you will be judged. Verse 8. Rise up, O God, judge the earth, for all the nations are your inheritance. No? See, the other nations, they have gods, the wicked gods. They're ruling wickedly, but time will come that they will be judged, these gods. So ang tanong, meron ba ibang Diyos? Merong ibang Diyos. Okay. Merong ibang Diyos. No? Pero ibang Diyos na nilalang din ng isang makapangyarihang Diyos, no? Na naging disloyal sa Kanya. No? Pero may kapangyarihan, no? Merong nasasakupan, at may pamumuno, no? May pang-impluensya. So there are other gods. Psalm 86, isa pa. Verses 8 to 10 lang. Psalm 86, 8 to 10. Sana kung meron kayong Bible, you can underline, di ba? Psalm 82, then Psalm 86. Among the gods, there is none like you, O Lord. No deeds can compare with yours. See, among the gods, no? Inulit na naman, di ba? Among the gods. Kanina, yung mga kinanta natin, surprisingly, no? That connects to the message, no? Yung pagiging Diyos niya, no? Yung pagiging Diyos niya. So, meron lang talagang isang Diyos, no? Na totoo at makapangyarihan, pero may ibang mga Diyos, no? At ngayon ay naghahari pa rin sila, no? Laban sa ating Diyos. Kaya there is among the gods, so sabihin may mga Diyos, so among these gods, no? Di ba pag sinabi natin among, no? Isa sa kanila, no? Isa sa kanila, no? Walang katulad ang ating Diyos, no? So, pag sinabi natin na ikaw yung nag-iisang Diyos, sinasabi natin na wala kang katulad na Diyos, no? Hindi ibig sabihin na nag-iisa lang siya. Okay? Ibig sabihin, wala siyang katulad na Diyos, no? Pero hindi ibig sabihin walang ibang Diyos. Okay? Andiyan na ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Hindi ba kayo nalilito? So, there is only one God. There's none can compare to Him. He's the only God, no? But there are other gods. Okay. Oh Lord, no deeds can compare to you with yours. Then verse 9, tuloy lang natin. All the nations you have made will come and worship before you. Oh Lord, they will bring glory to your name. You know, this is significant kasi the other nations, no, were under these gods. Di ba? Yung ibang mga bansa kasi, nasa ilalim ng ibang mga Diyos. No? So this psalm, no, itong awit na to, ay nagdedeklara na yung mga bansa, no, ay babalik kay Yahweh. No? Yung mga bansa, no, ay sasamba kay Yahweh. No? Sabihin, makakalaya sila magmula sa paghahari ng ibang mga Diyos. Paghahari ng mga Diyos na itong mga nilalang na ito, no, na naghahari sa ibang mga bansa. So, yun yung context, no? Yung cosmic geography, no? So, will come and worship before you, O Lord. They will bring glory to your name. The next verse. For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. You alone are God. So, in our journey, in life, the number one that will disqualify us, no, is if we will have other gods in our lives. No? Kung magkakaroon tayo ng ibang Diyos sa buhay natin, so yon yung dahilan para hindi tayo maging matagumpay, no, sa ating buhay. At ikapapahamak natin. Okay. Kung magkakaroon tayo ng ibang Diyos sa buhay natin, no, maliban kay tatay, no, sa ating Ama, no, of course, kay Jesus, no, ay ikapapahamak natin. No, ikapapahamak natin. No. Meron ka bang ibang Diyos? Yan, pakitanong nga yung katabi mo, meron ka pa bang ibang Diyos?
Sabi ni Jesus sa Mark chapter 12, di ba, 30 to 31, kung di nyo pa ito naguhitan or di nyo pa nasa ulo, maganda itong talata na to, di ba? Mark 12, 30 to 31. 30. Mark 12:30. Yan. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So gusto ko itong kay Mark na version kasi apat no? Ano sabi niya? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Your heart, your soul, your mind, your strength. Grabe, no? Sabihin, love Him with all of you. Love Him with all you've got. You are to love God. Love God. So, in our journey, ito yung una po na kailangan natin na sagutin sa ating paglalakbay. Is God your God? Is He God in your life? Is He God in your life? O meron pang ibang Diyos tayo sa buhay natin? Meron pa ba tayo ibang sinasamba, sinusunod, pinaghahari sa buhay natin, maliban sa ating Diyos? Meron ka pa ba ibang Diyos? No. Pag meron kang ibang Diyos, actually, that will totally, number one, yun yung number one pa lang, first step pa lang, that totally disqualify you. No? Kung meron ka pang ibang Diyos. No? God can easily forgive our sins, no? Our moral sins. No? Sometimes, di ba, nagsisinungaling pa rin tayo, o minsan nakahagawa tayo ng, ng kahalayan, no? So minsan nakagawa tayo, di ba, ng mga pagnanakaw, no? Minsan nakagawa pa rin tayo ng ating mga bisyo, yung mga vices natin. No? But you see, the number one problem is, do you have other gods, no, in your life? God can forgive our sins. No? He can still accept us, no? With all those, weaknesses and, yung katigasan ng ulo natin, no? Yung kahinaan natin, yung immaturity natin. No? God can still, the way I know it and the way I knew it, God still can tolerate those things. No? He can forgive easily our sins. No? He'll have mercy, grace and mercy, in our lives. Pero if you have other God, there's one thing that He won't accept. That is one thing, that he won't compromise. No? If you have other gods, no, in your life, there is one thing, na hindi pwede. Hindi pwede. No? Kaya yun yung pinakauna, na ang Diyos ba, ang totoong Diyos ba ay Diyos ko? No? Diyos ko, no? So to love the Lord, sabi ko kanina, ang expression nito is to be loyal to Him. To be loyal to Him. Magiging tapat ka sa Kanya. Magiging, nasa sa ilalim ka ng Kanyang kapangyarihan. Yun ang Diyos di ba? Pag meron kang sinabing Diyos, kinilalang Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, kinikilala mo siya, nagpapailalim ka sa Kanyang kapangyarihan, at siya yung nasusunod sa buhay mo. Siya nga yung Diyos, no? So, ibig sabihin, loyal ka sa Kanya. No? Kung anong ipagawa niya, kung anong ipag-utos niya, igagawin mo. Kasi siya yung Panginoon mo. So, labanan, sa pagkakaroon ng ibang Diyos, ay yung pagiging loyal. So, if we want to check, kung meron ka pang ibang Diyos, kanino ka loyal? No? To whom are you loyal? No? Sino yung pinaghahari mo sa buhay mo? Sino yung sinusunod mo sa buhay mo? Check your loyalty. No? Check your loyalty. No? Okay.
Okay, so, that loyalty will be tested. That loyalty will be tested. The loyalty to God will be tested. So that's part of the journey. Once na nag-decide ka na, yes, God, you are my God, and I will give my life to you, then it means that I will be loyal to you. I will follow you. I will follow you. So, yun na yung Christian living. Yun yung Christian living. So, doon na tayo nagkakaroon ng struggle, doon na pumapasok yung ating maturity, in how we walk as Christians, how we face temptations, and how we overcome, the evil one. So, that's part of the journey. That's part of our journey. But you see, God is looking at our hearts. He's looking at our hearts. He's looking for our loyalty. Do you love the Lord? Do you love the Lord? Minsan nakakalungkot sa panahon natin ngayon nasa panahon tayo ngayon na medyo yung konsepto ng pagiging Diyos, ng Diyos sa buhay natin, hindi ganun kalinaw, Kasi hindi tayo ipinanganak sa isang lugar na pinag-uusig na sumusunod kay Yahweh, di ba? Na katumbas nito ay buhay, pag ikaw ay nagsabi na ang Diyos o si Jesus ang Panginoon mo, Walang ganun sa atin Kaya minsan nakakalungkot na maraming Kristiyano, kahit yung sarili nila, nagiging Diyos nila. Nagiging Diyos nila. Hindi ko alam kung makuha niyo ako, pero may mga pumupunta sa simbahan, sa church, it's not because of God. They will go to church because of themselves. Pupunta sila sa church dahil sa sarili nila. Dahil sa makukuha nila. Dahil sa mara-experience nila. Pupunta sila sa lugar ng pagsamba because of the benefits of it. Hindi na tayo magtataka doon kasi the invitation today of Christianity, di ba, is pleasure. So, while the invitation of God is to make Him God. Pupunta ka sa church because, you are here because you want to give. You want to offer. You want to worship. You are here because you want to surrender. You are not here because you want to receive. You want to be blessed. You want to feel okay. You want to be comforted. Part of it, probably, But that is not the motivation. The motivation is loyalty. Loyalty. Kasi if you're looking for pleasure, Sunday morning, there are a lot of places for you to feel comfortable. Di ba? Punta ka na lang sa mall. Family day, punta ka sa outing. Punta ka ng beach. If your motive of going to church is for yourself, then we're missing the point of who your God is. Sino ba ang Diyos mo? Tanungin mo ngayong katabi mo, sino ba ang Diyos mo? So these things were written for us. Isinulat ito sa atin so that we can learn by example. Learn by example to make God God in our lives. To make Him our Lord, our God in our lives. And kayo na po makakasagot niyan para sa inyong sarili. Ang Diyos ba ay Diyos ko? Diyos ba siya ng buhay ko? Am I loyal to Him? Pag may mga temptation ba, pag may mga, may mga invitation, ang mundo, may mga alok sa'yo, sinong susundin mo? Kanino ka loyal? Kanino ka loyal?
Okay, so, but if we will be loyal to Him, He will make Him our God. He alone is your God. This is His promise, no? Then I'll give you life. I will give you life. That is the promise. No? You will receive life. Bibigay niya sa iyo yung totoong buhay. If He is your God, He will give you the real life. Gusto ba natin yung totoong buhay? Then make Him your God. Make Him your God. So, in our journey, so there will be challenges, no, along the path. So, that will test our loyalty to one God, no, to your Lord. No. Tayo na lang makakasagot noon. Will you be loyal to Him? Will He be your Father? No. Kaya yun ang sabi ni Jesus Christ, di ba? Ang ganda, di ba? Pinakilala ni Jesus ang Diyos bilang tatay. So in this journey, will He be your Father, no, in this journey? Will He be your Father? So I hope, no, that we'll continue in this journey, no, answering these issues, these examples. So we will continue next week, no, about these examples. Amen. So tayo lahat. Let us pray. Pray tayo.